Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 26. Episode 6, Judgment Time, 4. Ilang minuto ang lumipas, muli akong pumasok sa Dongdae Station at kumain ng daga mula sa lupa. Ito ay upang pagalingin ang balat na nahawahan ng nakalalasong fog. Medyo tumagal ito, ngunit ang kontaminasyon ay maaaring maibalik sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng isang underground species. Hey! Baka ikaw ay nababaliw. Ano ang ginawa mo kanina? Nasa gitna ako ng pagkain nang marinig ko ang boses ni Bihyong na galit na nagbabantang sa akin. Tumahimik ka. Hindi ito isang issue na maaari mong baliwalain. Sinira mo ang isang idolo ng Constellation. Gusto mo bang makita ang pagbagsak ng channel ko? Kapag nagsimula ng magsalita ang bald General of Justice. Ang idolo ng isang Constellation. Bawat mundo ay may kanya-kanyang constellations, kabilang na ang South Korea. Sa ibang salita, sinasabi ni Bihyong na ito ay ang bald General of Justice. Siya ay isang dakilang tao sa South Korea, pero sa totoo lang, hindi ako ang tipo ng tao na magsasabi ng ganoon. Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay nagalit sa iyong malupit na mga aksyon. Ang constellation na Prisoner of the Golden Headband ay natatawa. Mayroong pagkakaiba sa antas ng lahat ng mga idolo, ngunit may kapangyarihan ang isang constellation na nakapaloob sa kanila. Kung ma-release ko ang selyo ng idolo sa tamang paraan, makakakuha ako ng tiyak na halaga ng kapangyarihan, tulad ng isang item o kakayahan na ginamit ng constellation sa kanilang buhay. Ngunit ang pagbukas ng selyo ay tumatagal ng mahabang panahon at hindi ako sigurado kung makakakuha ako ng kakayahang gusto ko. Tiningnan ko ang ways of survival sa aking smartphone. Ngunit kung ito ay nakaselyo sa bronze tattoo ni Samyongdang, paano mo nakuha ang kakayahan? May kasabihan na kung makikita mo si Buddha, patayin si Buddha. Ano? Huwag sabihin mo eh. Haha, sinubukan ko lang pero totoo. Lahat ng mga estatwa ay hindi lang para sa pagsamba. Hey! Ang tanga mo, dapat ay mag-ingat ka. Baka mapagsalitaan ka ng constellation. Sa huling gateway na papasok sa Chongmuro, ang kakayahan ni Samyongdang ay mahalaga. At ang pinakasiguradong paraan upang makuha ang kakayahan ay ang sirain ang idolo. Siyempre, maaari kong bilhin ang katulad nito mula sa Dokkaebi Bag, pero mas mabuti na mas marami akong naisave na barya. Kung gayon, naresolba mo ba ang lihim ng lalaki ng maayos? Mabilis kong pinatay ang screen ng aking smartphone. Ang aking mga kasama, kabilang si Jung Hyewon, ay nagtipon. At mayroon akong isang bagay para sa iyo. Inilabas ko ang mga item na nakuha ko mula sa idolo. Sa swerte, naglaman ang idolo ni Samyongdang ng mga item at kakayahan. Samyongdang's beads. Samyongdang's straw mat. Mga basahan at lumang beads. May mga tanong sa mga mata ng lahat ng naroroon. Alam ko kung ano ang iniisip nila. Ngunit alam ko rin ito. Sa mundong ito, ang luma ay mas malamang na mabuti. Mukhang magagandang item ito. Dahil ito ay mga souvenir ng isang dakilang tao. Dakilang tao? Alam mo ba si Samyongdang? Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay huminto sa iyong mga aksyon. Tinanong ni Jung Hyewon na mayroong nakakalokong ekspresyon. Sino iyon? Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay nais na lumitaw sa harap ng karakter na Jung Hyewon. Ah! Alam ko! Sa kabutihang palad, may isang tao na nakakaalam. Walang iba kundi si Yosanga. Naalala kong nakita ito nang nag-aaral ako ng kasaysayang Koreano. Siya ba ay hindi isang monghe mula sa dinastyang Joseon? Tama yon. Kapag ang militar ng Korea ay nahihirapang ipagtanggol laban sa pagsalakay ng mga Hapons, nakipaglaban siya sa laban ng Nowongpyeong at Wukwandong. Tulad ng inaasahan mula kay Yosanga. Nag-aral din ako ng kasaysayang Koreano, ngunit hindi ko ito alam. Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay nadarama ang emosyon sa karakter na Yosanga. Tumango ako at sinabi. Basta, ang mga item na ito ay may kanyang lakas. Totoo ba? Wow, totoo nga. Tuwang-tuwa sina Jung Hyewon at Lee Hyun-sung nang nakumpirma nilang impormasyon ng item. Ngunit paano mo alam na makukuha ito, Dok Jesse? Sa totoo lang, nagdasal ako sa harap ng estatwa ni Samyongdang at nahulog sila mula sa langit. Ha? Huwag mong sabihin.
Inisip ko na nakakatawa ito, ngunit may dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao ang mga ganitong absurd na salita. Nagsuot ako ng mock solemn expression habang pinapanood ang grupo. Sa tingin ko ito ay ipinadala ni Samyongdang para sa South Korea. Ang kanilang ay puno ng maraming kahulugan. Pinabayaan ko sila at patuloy na nagsasalita. Hindi naman ako humihingi sa kanila na makinig. Maaaring iniwan niya ang kanyang mga pag-aari upang iligtas ang bansa, katulad ng panahon ng pagsalakay ng mga Hapon sa South Korea. Sa ngayon, ang South Korea ay isang bansa na nasa kabuluhan. Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay naantig sa iyong mga salita. Sa panahon ng kaguluhan, ang mga manloloko ay laging nakakakuha ng kapangyarihan. Sa kakaibang mundong ito, hindi ito nakakagulat kung may mangyaring ganito. Marahil si Samyongdang ay isa sa mga constellations. Tama ba? Sa nakakagulat na paraan, si Yosanga ang tila unang kumbinsido. Marahil ayaw niyang mapahiya ako. Ang nakakatawang bagay ay, nang pumayag si Yosanga, agad na kumbinsido si Lee Hyun-sung. Tama, si Samyongdang ing. Lumaki si Lee Hyun-sung na may makabansang damdamin sa mahabang panahon at tila siya ay nagmuni-muni sa prinsipyo ng serbisyo militar. Si Lee Gilyaong ay tila nagtataka rin. Tanging si Jung Hee-won ang nagmamasid sa akin na parabang ito ay nonsense. Isang constellation na nakasuot ng straw mat ay nagustuhan ang iyong mga isiniwalat na salita. Pinapatawad ng constellation na bald General of Justice ang iyong mga kasalanan. Tumingin si Bihyong sa langit na may ekspresyong ayos lang ba ito bago siya naguguluhan. Ang kapangyarihan ng isang constellation ay direktang nakalink sa kanilang katanyagan. Kaya't gustong-gusto ng mga constellation na ipakalat ang kanilang mga kwento sa ganitong paraan. Saan man may constellation na ayaw purihin, ibibigay ko ang bids ni Samyongdang kay Yosanga dahil ikaw ang nakakakilala sa kanya. Talaga? Maaari ko bang tanggapin ito? Sa tingin ko ay magiging masaya si Samyongdang kung gagamitin ito ni Samyongdang. Sa katunayan, ang performance ng bids ni Samyongdang ay hindi maganda kumpara sa kung paano ito ginamit ng sponsor. Hindi ito relic ng sponsor, kaya marahil ang katotohanan na si Samyongdang ay hindi isang kilalang tao sa mundo ay may epekto. Ito ay isang Niji class item pa rin, kaya mayroon itong secondary option na nagpapalakas ng magic power upang madagdagan ang pag-recover ng magic power. Pinapanood ni Jung Hee-won si Yosanga na parang nainggit at sinabi, "Maraming alam si Yosanga. Hindi ko alam tungkol kay Samyongdang dahil hindi ako masyadong nag-aral." Iyon. Nagbibiro lang ako, nagbibiro. Huwag kang magmukhang ganyan. Nakipag-usap ako kay Jung Hee-won na nakasimangot. Mayroon din akong isang bagay para kay Jung Hee-won si. Para sa akin. Yung straw mat ba? Ayos lang. Kahit gaano ito kahalaga, ayaw kong magsuot ng ganyang bagay. Subukan mo lang. Hindi ka magsisisi. Nag-atubili si Jung Hee-won ng sandali bago isinuot ang straw mat sinubukan niyang maging fashionable pero nagmukha lang siyang pulubi. Isang constellation na mahilig sa pagkakaibigan ay kinondena ang iyong mga aksyon. Isang constellation na pumupuri sa pagkakaibigan ay gusto ang iyong mga aksyon. Magiging iba ito kung lumabas ang star relic na bamboo stick at straw sandals ni Samyongdang, ngunit hindi kinakailangan ang iba pang dalawang item para sa akin sa ngayon. Nakita ni Jung Hee-won ang kanyang refleksyon sa screen door ng subway at nagkaroon ng bahagyang komplikadong ekspresyon. Mahihirapan akong ipaliwanag pero bigla akong nakaramdam na maaari kong gamitin ang kapangyarihan ng katarungan. Ang straw mat ni Samyongdang ay isang item na nagpapalakas ng katarungan at kalooban ng incarnations. Hindi ko ito kailangan ngunit ito ay isang magandang item para kay Jung Hee-won. Sabi mo si Samyongdang. Para akong naawa sa kanya. Dapat akong mag-aral ng mas mabuti. Ang constellation na bald General of Justice ay masaya sa sitwasyong ito. 100 barya ang nasponsor. Nagbibiro akong sinabi. Kung gayon, maglagay tayo ng mga kamay natin at magdasal. Biro lang iyon ngunit talagang nagdasal si Jung Hee-won. Kumain si Jung Hee-won ng daga mula sa lupa habang sinasabi. Ngunit sino ang bumasag dito? Tiyak na hindi si Doc Jesse. Doc Jesse? Maghanda ka. Malapit na tayong makarating sa Cheongmuro. Tumingin ako sa madilim na tunnel. Nakatagal na ito ng 20 minuto mula nang gamitin ni Lee Gilyaong ang diverse communication na nagpapahintulot sa kanila na ligtas na umusad.
Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Dongdae patungong Chongmuro ay 1 kilometro ng tuwid, oras na upang lumabas ang iyon. May bagong sub-senaryo na dumating. Talagang sa sandaling naisip ko ito. Lahat umatras. Panandang pandagdag. Sub-senaryo, welcome prison. Kategorya, sub. Kahirapan, EA. Mga kondisyon ng paglilinis, tumakas mula sa welcome prison sa loob ng takdang oras. Takdang oras, 1 oras. Kompensasyon, 300 barya. Kabiguan? Panandang pandagdag. Sinimulan ang sub-senaryo, welcome prison. Marahil ay nagdusa si Yoo Jong-hyuk ng husto sa senaryong ito. Tinanong ni Yoo Sang-ah. Welcome prison. Ano ito? Alam na niya ito nang hindi na nagtatanong. Darating na ito. Lahat, mangyaring panatilihin ang inyong isip na maayos. Bago ko pa natapos ang aking mga salita, isang haze ang bumalot sa akin. Ang fog na biglang sumakop sa tunel ay humarang sa kanilang pananaw. Ang mga kasapi ng grupo sa malapit ay hindi na makita. Nang tumingin ako sa paligid, tanging isang baluktot na tanawin ang aking nakita, para bang ako'y nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Uwa! Masama ang pakiramdam ko. Sumigaw si Jung Hyewon. Marahil ay iba ang nakikita ni Jung Hyewon kumpara sa nakikita ko ngayon. Dokja. Ang boses na ayaw kong marinig. Ang nakalimutang boses ay umabot sa akin sa isang tanawin na tila droga. Kung ako ay ganito, tiyak na mas masahol ang kalagayan ng aking mga kasama. May kakaiba. Dokja si. Narito ka ba? Dokja si. Dokja si. Sa distorted na tanawin, unti-unting nawawala ang mga boses ng aking mga kasamahan. Welcome prison. Isang espasyo na nagdadala ng kabaliwan sa pamamagitan ng paghawak sa trauma ng isang tao. Dokja, wala kang nakita. Naiintindihan? Nawala ang tanawin at lumitaw ang mukha ng isang tao. Nakangiti ako ng may kapait habang nakatingin sa hangin. Nais kong tanggihan ang katotohanan. Ang eksklusibong kakayahan, fourth wall, ay na-activate. Dahil sa epekto ng kakayahan, nagkaroon ng immunity sa welcome prison. Sa sandaling humupa ang aking isipan, nabawasan ang hindi komportableng pakiramdam. Ang constellation na secretive plotter ay humahanga sa iyong diwa. 100 coins ang na-sponsor. Ang mga curious constellations ay humihingi ng paumanhin na hindi sila makakasilip sa iyong mga alaala. Habang humuhupa ang kapangyarihan ng welcome prison, naramdaman ko ang isang senyales ng alarm. Ngunit lahat, kalmahin ang iyong mga sarili at huminga ng malalim. Ang mga nahuli sa welcome prison ay mawawalan ng katinuan at ilalabas ang kanilang kabaliwan sa paligid. Sa makatuwid, ang pinakamapanganib na bagay sa welcome prison ay ang mga kasama mo sa paligid. Marahil ang solo na pag-ugali ni Yoo Jong-hyuk ay dahil nag-aalala siya sa kulungang ito. Sundalo Lee Hyun-sung. Narinig mo bang mali? Nakamali ako. Nagkamali ako, inay. To this dog bastard. Nahuli na ako. Narinig ko ang mga sigaw ng mga tao na puno ng kabaliwan. Ngunit hindi ito lahat. Dokja si. Sa sandaling ito, lumitaw si Yoo Sang-ah sa welcome prison. Ang beads ni Samyongdang sa kanyang pulso ay nagniningning ng maliwanag. Sa kabutihang palad, nagtrabaho ito. Lumapit ako kay Yoo Sang-ah at sinabi, takpan ang paligid. Mula ngayon, sisirain ko ang espasyong ito. Tumango si Yoo Sang-ah na may nakabahang ekspresyon. Ang eksklusibong kakayahan na Destroy Evil Lee, isa ay na-activate. Destroy Evil. Ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa Repel Evil na kakayahan na maaaring bilhin gamit ang mga coins. Ito ay isang kakayahan na nakuha ko matapos masira ang bronze statue ni Samyongdang. Ang eksklusibong kakayahan na Destroy Evil Lee, isa ay pinatay ang welcome prison. Talagang, ito ay isang kakayahan na ginamit ni Samyongdang. Kung bumili ako ng Repel Evil, abutin ito ng 1 minuto upang mailabas. Sururuk. Habang humuhupa ang fog at naglaho ang welcome prison, ang mga kasama ko ay nagsimulang lumitaw isa-isa. Our resolve. Kami ay ang South Korean Army, tapat sa bansa at sa mga tao. You. Inay. Ang trauma ay nakikita sa isang sulyap. Si Lee Hyun-sung ay yumuyuko na nakalagay ang kanyang ulo sa lupa, habang si Lee Gilyaong ay nakayuko at nanginginig. Si Yoo Sang-ah ang unang lumapit.
Lee Hyun-sung say. Gilyaong. Magyaring gumising. Sa sandaling ito, isang talim ang lumipad mula sa likuran. Sa kabutihang palad, ang talim ay hindi mabilis at hindi mahirap iwasan. Papatayin ko kayong lahat. Si Jung Hee-won ay humahampas ng kanyang espada sa hangin na parang baliw. Dumugo ang aking puso habang pinapanood kong unti-unting namumula ang mga mata ni Jung Hee-won. Ito ay delikado. Ito ay isang senyales ng demon slaying. Piyuk! Pinukpok ko si Jung Hee-won sa likod ng kanyang leg. Sa kabutihang palad, siya ay walang sugat. Naisip ko na hindi ito magyayari sa traumat ni Samyongdang ngunit ang mental na estado ni Jung Hee-won ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Yosa nga, mangyaring alagaan si Jung Hee-won si. Hindi pa ito tapos. Nakatagpo ka ng mga kondisyon upang linisin ang sub-senaryo. Nakakuha ka ng 300 coins. Nagpakita ang mga halimaw sa sandaling lumabas ang mensahe ng clearance. Sila ay isang masa ng likido, nakahawig ng ectoplasm. Ang 8 grade specter. Sila ang mga specter na lumikha ng welcome prison. Gumamit ako ng white pure star energy upang ipatawag ang Blade of Faith. Sukaka. Sa kabutihang palad, ang laban mismo ay hindi mahirap. Sa unang lugar, ang mga specter ay hindi mahirap kung ang welcome prison ay nawasak. Ang creepy at weird na mga specter ay nawasak. Specter Stone. Ipinasa ko ang nahulog na mga bato sa aking bulsa. Kailangan itong kunin. Salamat kay Yosanga, mabilis na gumagaling ang iba. Are you okay? Ang pinakamabilis na nakabawi ay si Lee Hyun-sung. Narinig ni Lee Hyun-sung ang kwento at yumuko na nagulat. Salamat. Malapit na akong magkamali. Gusto ko ring pasalamatan si Doc Jesse. Wala iyon. Masakit ang aking ulo eh. Ang ulo ni Lee Gilyaong ay sumasakit. Pinagpatong ko ang aking kamay sa kanyang buhok. Nagkunwari siyang okay pero marahil ang pinakamalalang trauma sa lugar na ito ay ang batang ito. Nakita ko ang isang maputlang liwanag sa malayo. Sinabi ni Yosanga. Doc Jesse, sa tingin ko ay tapos na. Nag-alala ako nito ng sandali. Si Jung Hee-won ay nawalan ng malay at nahirapan ang iba na gamitin ang kanilang kapangyarihan. Makakaya ba naming pumasok sa Chongmuro sa ganitong estado? Ngunit ang aking mga alalahanin ay nalutas ng isa pang tao. Isang talim ang lumitaw sa kadiliman. Ngunit ito ay isang purong banta na walang balak na makasakit. Sino ka? Hindi mo ba alam na ang lugar na ito ay aming hunting ground? Sa mahinang liwanag ng pasukan, isang batang babae na may hawak na mahabang espada ang tumayo. Mukha siyang 17 at nakasuot ng uniforme ng paaralan. Nakahood siya na parang sinisikaping itago ang kanyang name tag, ngunit ang kanyang hitsura ay kapansin-pansin. Ah, ang batang ito. Si Yosanga ang unang nakakaalam sa kanya. Alam ko rin siya. Ito ay dahil siya ay isa sa mga pangunahing tauhan ng Ways of Survival. Ang tanging nakaligtas mula sa Daepong Girls High School, si Lee Ji-hye. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagmadali si Yoo Jong-hyuk patungong Chongmuro sa pinakamaikling panahon. Natalo niyo ba ang mga specter? Nakita ni Lee Ji-hye ang bato sa aking kamay at nagulat. Paano mo tanging ang master ang makakahuli sa kanila? Agad kong ginamit ang isang kakayahan. Ang eksklusibong kakayahan, character list ay na-activate. Impormasyon sa tauhan. Pangalan, Lee Ji-hye. Edad, 17 taong gulang. Constellation sponsor, Maritime War God. Private attribute, Scared Sword Demon, Bihira. Eksklusibong kakayahan, Sword Training C, 3, Demon Slaying C, 1, Absolute Sense E, 2, Ghost Walk D, 1. Stigma, Sea Battle Li, 1, Large Army Command Li, 1. Kabuang stats, Stamina Li, 13, Strength Li, 12, Agility Li, 13, Magic Power Li, 9. Kabuang pagsusuri, isang tao na umunlad sa Scared Sword Demon matapos patayin ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ang sponsor sa likod niya ay may pagkakapareho sa iyo at sa iyong mga kasama. Starter Pack ay kasalukuyang nakalapat. Walang kakaibang bagay. Maritime War God. Tulad ng inaasahan, ito ang sponsor sa likod ni Lee Ji-hye. Siya ay dapat sa mga darating na digmaan sa dagat. Ang constellation na Bald General of Justice ay nadama ang pakikipagkita sa isang matandang kasama.
Malugod na tinatanggap ng sponsor ni Lee Ji-hye ang Bald General of Justice. Nararamdaman ko ang isang mahinang simoy sa subway tunnel kung saan walang mga tren ang dumadaan. Habang tinitingnan ang buhok ni Lee Ji-hye na sumasayaw sa hangin, muli kong natanto. Main scenario #2 natapos ang pagtatagpo. Ang kabayaran ay isa sa ayos. Sa wakas ay dumating na kami. Ito ay Changmuro. Omniscient Reader's Viewpoint.